Hello Kathden fans! Magdiwang kasi ito na nga ha, spotted si Sir Alden mga kasombrero sa Landers Mall, no? Iniisip ko dito, kasi pareho rin yung ginawa nila mga kasombrero, mag-grocery rin sila. Tapos may isang, hindi ko alam kasi ang iba dito ay posted po niya Sir Steven Doloso na part nga ng glam team no, ni Sir Alden Richards mga kasombrero, si Sir Steven. Parang pinag-grocery, something like that mga kasombreros, and parehong-pareho sila ng ginawa ni Ma'am Catherine mga kasombreros doon niya kay Tatay Cardo. Hindi ko alam kung anong pakulo ng Catherine na ito mga kasombreros. Nakita natin yung pattern, parang nagugulat na lang tayo, di ba? Sa ano, yung isa dito is Instagram story ni Sir Nelson Cruz. Hindi ko lang kung sino ito. Parang hindi ko lang kung chosen person ba nila ito or chosen individual or part pa ng glam team niya mga kasombreros na pinag-grocery niya mga kasos. Or gagawa ng endorsement. Ito yung naisip ko rin at saka parang nag-comment tayo isang dito na parang gagawa ba ng endorsement ang Kathden. Pero separate lang sila mga customers of course, no? Kasi alam natin, palihim kung matake ang dalawang ito. Nagulat talaga ako kasi si Sir Alden man ay nag-share ng video niya sa Instagram story na niya. Pumunta siya sa Landers mga kasembres na alam natin na si Ma'am Catherine ang isa sa mga main endorsers niya. Nung nakaraan niya ay nag-grocery siya no, kasama si pinag-grocery niya si Tatay Cardo mga kasembreros. Tapos may isa dito pero alam ko separate ito mga kasos no, na spotted si Ma'am Catherine kasama ang isang fan mga kasembreros na kasama rin si Sir Mauro Lumba. So kakapost lang ito kanina no, sabi ng isang fan dito, good to see you guys, Mauro Lumba at saka Bernardo Cath mga kasembreros no. Tapos naka-white and naka-mask din si Sir Alden nung pumunta sa Landers, no? Hindi ko alam kung anong tripping ng dalawang ito. Siguro ginawa ni Sir Alden naka-mask para hindi rin siya dumugin ng mga tao, mga kasembreros, no? Kasi ito rin yung isa sa mga naisip ko. Kung trip ni Sir Alden ito or talagang gusto lang niyang mag-mall or mag-grocery sa Landers, mga kasembreros, kasi may ibang endorsers din yung Landers. Nakita ko sa patalastas na parang sa ads kasama sina Ma'am Rufa, sina Sir Richard Gutierrez, sina Ma'am Maris Racal, sina Sir Gerald Anderson. Parang marami sila din mga kaswes, pero nga sa isang video sila. Tapos ito naman ay si Ma'am Catherine at Sir Alden. Nagulat talaga ako dito sa Landers mga kasembreros. Pero hoping no na magkaroon sila ng endorsements din mga kasembreros na iisa ang may-ari. Kasi nga 'di ba ang Nutri-Chunks, ang Alpha Dog Food mga kasembreros, Alpha Pro Dog Food ay isa lang din ang may-ari mga kasembreros. Tapos yung Pure Food na Nutri-Chunks, isa lang din may-ari ng mga kasembreros no. Tapos Kathden ang kinuha nilang brand endorsers pero magkahiwalay ang video mga kasembreros. So aabang natin ito sa mga susunod na mga kabanata no. Kasi kung nagpunta lang si Sir Alden doon para papabilhan ng grocery ang isang malapit sa kanya or ang kilalang tao niya. So pareho lang din sila ng ginawa ni Ma'am Catherine no. Talaga pinag-grocery niya. Ay nako. Talagang dito, natutuwa ako na nahiwagaan sa galawan ng Kathden mga kasembreros, pero hayaan na natin as long as masaya sila at tayo rin po ay nagiging team panatag mga kasembreros ay hayaan na natin no. So ito nga may mga grocery na pinamili mga kasembreros no, si Sir Nelson Cruz at saka kay Sir Steven Doloso. Ang caption kasi dito ni Sir Steven Doloso ay thanks so much no Alden Richard 02 grocery challenge no. Ito pala yung ginawa nila doon mga kasembreros. So nagkaroon sila ng grocery challenge mga kasembreros. So kunin mo lang kung ano ang gusto mo no, lahat ng gusto mo parang babayaran ni Sir Alden ganon. Sana galante ang inyong Pops Alden of course no, bilyonaryo. Alright, so next natin mga kasembreros. So ito nga no, yung spotted si Ma'am Catherine, tapos na yan. Tapos ang The Filipino Channel no, nag-post din ng kanilang congratulations sa Hello Love Again kay Sir Alden at saka kay Ma'am Catherine mga kasembreros kagabi. Kasi ang The Filipino Channel talaga ang isa sa mga naging part ng promotion talaga ng Hello Love Again mga kasembreros during sa kanilang promo no. So kinongratulate ng The Filipino Channel, nag-post sila sa kanilang social media account, yung Hello Love Again, tapos si Ma'am Catherine at saka si
Sir Alden, mga kasembreros, no? Sabi niya dito kay Sir Alden, Alden Richards, congratulations, no? Kasi nga Best Actor nominee siya sa 73rd FAMAS Awards. So napag-alaman ko na yung 73rd FAMAS Awards pala, mga kasembreros, ang pinaka matanda, no, pinakaunang award giving body sa Pilipinas. So ganun din po kay Ma'am Catherine. Congratulations, Catherine Bernardo. Hello, love again. Best Actress nominee. So ang mga kalaban ni Ma'am Catherine dito ay sina Ma'am Judy Ann Santos, no? Sina Ma'am Marian Rivera sa Balota, and so on, mga kasembreros. So binalita rin sila actually kagabi sa 24 oras, no, na para magiging star-studded at jam-pack. Marami ang attend siguro, mga kasembreros, sa ngayon, no, sa FAMAS Awards, kasi nga marami ang nominated at saka dito marami ang awardan, mga kasembreros. So big time ang mga kahanay sa mga nominees, mga kasembreros, or nominations. So si Will Ashley nga nominated din siya dito, mga kasembreros, no, and more. So hoping and praying na kung hindi man sila manalo ay magpakita naman. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So sa August 20, alam ko matagal pa ito, August 31, mga kasembreros, no, magkakaroon ng parang event si Ma'am Catherine sa BeautyCon 2025 sa Watsons, ito, mga kasembreros, SM Beauty. Pero yung kanyang magiging venue ay sa sa SMX Manila Function Rooms 1 to 5. So sa August 28 to 31. So parang siya, beauty conference kasama si Ma'am Catherine. So baka pupunta siya doon, pero medyo malayo pa, no? August 28 hanggang 31 ito, mga kasembreros. So BeautyCon. So parang siguro kinuha lang siya ng fresh kay Aloe Eyes segment, kasi ang fresh na parang cologne or beauty products din, mga kasembreros, ay siya yung endorser, mga kasembreros. And then ito, nag-post ng isang fan dito, parang part ito ng kasi nakalagay ito hands-on, baka part ng ginagawang bahay or bagong bahay ni Sir Alden, mga kasembreros, no? Pero wala kasi masyado nakalagay na details. Hashtag hands-on lang yung nakalagay. So hindi naman ito si Sir Pat Kauna na baka part ng interior design or interior designer team ni Sir Alden, mga kasembreros. So pero titingnan na natin yan sa mga susunod na kabanata. And then ito, ang cute ang ginawa ng isang fan dito, no? Pinagtagpi nila yung twinning na kulay blue at saka yung mga sweet moments, mga kasembreros, ng Kathleen, no? May blue, black, and then blue ulit, mga kasembreros. So ang cute ang cute at ang elegante. And then ito, ang cute ang comment dito kasi 4th placer pala, no, si Sir Alden dun sa may Philinvest. Pang-apat pala siya. Grabe, no? Sa Overland Gravel at saka FAMAS Best Actor nominee pa. So pinagtagpi ng Aldinatic, mga kasembreros, no? Grabe, kasi pang-apat, ang dami nila, 300, nakalagay na 400 plus, mga kasembreros, kahapon, no? Dun sa may Philinvest nga nila na biking or cycling event. So parang ready na talaga si Paps Alden para sa Tour de France. Para sa kanyang event na kung saan ay abangan natin kung pupunta ba talaga siya sa Amerika or hindi, mga kasembreros. And then ito, ang ganda, ang kulit ang ginawa ng isang fan dito na pinagtagpi niya sina Ma'am Sara Geronimo at saka si Ma'am Catherine Bernardo. So dalawa actresses sa sa pinaka-respetadong artista talaga sa industriya. Si Ma'am Catherine, si Ma'am Sara talagang sa singing, sa acting, magaling din, no? All in one, sa dancing, multi-talented talaga ang Pinoy pop superstar na ito, mga kasembreros, no? Si Ma'am Sara Geronimo with it Shelly. So and then ito, share ko lang ito, sobrang kulit. Sobrang kulit ito, mga kasembreros. Kasi nang maliit pa si Ma'am Catherine, no, at saka si Sir Jairus, yung social si Ma'am Catherine dito kasi hindi nagkakamay ng pagkain. Tapos si Sir Jairus naman ay yung mahirap na Super Ingo days yata nila ito, mga kasembreros, no? Na kung saan ay maliliit pa sila. Pa-social si Kuting dito na sobrang liit at sobrang cute na sa acting niya, mga kasembreros.
talagang hindi nakapagtatakang Best Actress at saka FAMAS Award. FAMAS Best Actress mga kasembreros na awardee, no? Si phenomenal box office queen pa mga kasembreros. Alright, so natin sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 12 na po, 2025. Martes na po, no? Kay bilis ng linggo, kay bilis ng oras at ang panahon mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin. Ang title, May Hawak sa Universe or sa Sanlibutan, sa Kalawakan or sa Sandaigdigan. Hebreo 1:3, nakikita sa anak, si Jesus Christ, ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob or sa universe sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Napakaganda po nito mga kasembreros. Okay, question. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi nagbabanggaan ang mga planeta, ang mga, yung mga objects doon sa solar system natin mga kasembreros, or sa Milky Way Galaxy, or kung saan man sa kalawakan natin mga kasembreros nakapwesto, ang ating mga planeta, yung mga comets, yung mga stars, may mga times siguro nagbabanggaan yung mga small objects doon sa kalawakan mga kasembreros, but not to the point na yung mga planeta ay nagbabanggaan. Okay? Siguro sabihin natin na yes, explanation ng science, merong orbit, merong axis, meron silang kumaga pa highway na dinadaanan kagaya ng mga track and field athletes, mga kasembreros, meron silang kumaga pa doon lang banda yung iyong kumaga pa ito yung boundary at area mo lang na pwede kang tumakbo mga kasembreros sa mga atleta. So parang ganun ang nangyayari no sa solar system natin sa mga planeta. So Jupiter, Mars, Venus, Neptune, Saturn, etc. So maliban na lang sa Pluto kasi nga na-demote ang Pluto mga kasembreros, and dwarf planet na lang siya ngayon mga kasembreros, no? Or isang star na dwarf mga kasembreros. So ito po, isa ito sa mga reasons na bakit tayo mamamangha at bakit natin dadakilain ng Panginoon, because yung kanya mga creation, yung kanya mga nilikha mga kasembreros ay rason kumbaga pa na kamanghaan natin, okay? Kabibiliban natin. So, ganun mga kasembreros ang Diyos. Kasi nga dahil sa mga nilikha niya, no, yung mga mountains, mga dagat, mga largest and smallest na mga hayop, yung tao na composed of nerves, no, neurons and muscles and tissues and organs, mga kasembreros, na ginawa lang sa putik or sa alikabok or sa dust. Grabe no. Alam nyo, reasons ito mga kasembreros no, yung mga nilikha ng Panginoon na wonderful, amazing, at saka kung mapapasabi ka na lang na supercalifragilisticexpialidocious kasi nga sobrang nakakamangha mga kasembreros. So kahit na hindi magsalita ang Panginoon, which is hindi mangyayari mga kasembreros kasi nga sabi dito sa kanyang verse ay sa bawat salita ng Panginoon according sa kanyang mando, according sa kanyang command mga kasembreros ay siya ang humahawak sa sangkalawakan, sa sansinukob, sa universe mga kasembreros. Grabe no? Alam nyo, napapaisip rin ba kayo kung ano ang meron sa universe, ano pa ang meron sa likod ng universe, ano pa ang meron sa dito banda, kasi hindi mo naman maano kasi dito nga sa Earth, parang ang tao, ang laki-laki na ng Earth na ito mga kasembreros, hindi nga tayo hindi natin malibot-libot ng dito ako ngayon sa Amerika, tapos bukas andun ako sa Middle East, o dito na ako mamaya sa hindi isang hakbang lang. So hindi tayo giant, hindi tayo higante na isang hakbang mo lang Middle East na, isang hakbang mo lang Germany na, isang hakbang mo Ukraine na agad. So hindi, we have to travel mga kasembreros, and it takes time para sa atin na mag-travel. So ang Hebrews 1:3 ay about highlighting Jesus Christ as well, maliban sa siya ang may hawak sa sansinukob or sa sangkalawakan mga kasembreros. He has the control, no? Sa bawat mando, sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig mga kasembreros, every planet ay nag-o-obey, yung sun, yung everything mga kasembreros sa ating sansinukob. So dito din no, sa unang verse natin nakita sa anak, ang kaluwalhatian ng Diyos ay representation or nag-highlight na si Jesus Christ po ang exact representation of God's being. Kung pa nag-a-affirm ito ng kanyang role na bilang sustainer mga kasembreros, no? Yung sustainer, siya po yung
yung nasusustain niya na hindi nagbabanggaan ng mga planeta, nako-control niya mga kasembreros because he has the command. Nasa kanyang remote control mga kasembreros sa ating TV, sa ating mga tao mga kasembreros, diba yung remote control, kung sino may hawak ng remote control, ay siya yung may kapangyarihan. Siya ang may power kung anong channel, kung anong gagawin, papalakasan ba ang volume, papahinaan, papatayin ba, paandalin. So ganon mga kasembreros. So Jesus Christ has the complete remote control kung kaya hawak niya ang sangkalawakan or ang universe mga kasembreros. So he is the sustainer of all things by his powerful word and depicting his ultimate victory over sin through his sacrificial death and resurrection. So dito na pinapahayag sa verse nito mga kasembreros, yung kanyang power ba after na linisin tayo sa ating mga kasalanan, after niya mamatay mga kasembreros dun sa krus and then nilibing, and then sa ikatlong araw ay nabuhay siyang muli at naluklok, umuupo mga kasembreros ngayon sa kanang trono or kanang bahagi ng trono na makapangyarihan at powerful na Diyos natin sa langit. So imagine natin mga starting at the sun on a clear day, feeling its warmth and being mesmerized with its brilliance. Jesus, in the same way, radiates God's glory. Jesus reflects and embodies the very essence of God's glory, just as the sun shines brightly and shares its light with everything around it. So imagine natin kapag walang araw mga kasembreros, so as in totally wala, no? As in totally wala. So hindi mabubuhay yung mga halaman. Kung walang halaman, walang mga hayop. So kung walang mga hayop, walang halaman, walang hayop, ay wala ring tao. Hindi makakasurvive mga kasembreros, hindi mabubuhay ang sangkatauhan kung wala po yung hayop at mga halaman. Kasi nagmumula dyan sa halaman kapag ang damo, okay, walang makain ng mga baka, walang mga makain ng mga manok, walang makain ng mga hayop, and so on in general. So walang makakain ng tao. So ganun po siya mga kasos pag walang mga prutas, walang mga gulay, walang mga bigas, wala lahat mga kasama, kasi nga kailangan ng sunlight mga kasama para makapag-produce ang mga halaman ng process na tinatawag natin na photosynthesis mga kasembreros, no? A little bit of science. So ang photosynthesis na yan, kailangan talaga niyan ang solar energy or ang sunlight mga kasembreros para makapag-produce ng pagkain ang mga halaman. Pansin natin yung mga halaman na hindi nainitan kundi sila mamamatay or basta hindi sila mabubuhay mga kasembreros. So imagine wala talagang araw, no? So hindi po tayo mabubuhay. So when we read this verse, we are invited to ponder the incredible truth that Jesus is not just a historical figure or a moral teacher, but he is the very embodiment of God's glory and character. So he is the living expression of God's love and grace, illuminating our understanding of the divine. So isipin natin na hindi yan mababago. Okay? Si Jesus Christ, parang kumapa yung anak mo na pag nakita mo, di ba yung anak mo parang breadwinner, na parating nandyan, tinulungan kayo nung kunwari mayaman na kayo ngayon, pero ang anak mo ang naging rason kung bakit naging mayaman kayo, na sobrang hirap nyo noon, hikahos na hikahos. Tapos parang hindi mo bago na ang anak mo na yan, na syempre may pamilya na, for example, siya yung naging dahilan kung bakit nakaahon kayo sa hirap na naging mayaman kayo, may mga business na kayo. So parang ganun mga kasembreros, every time that we recall that Jesus Christ died for us, si God the Father ay syempre talagang pinagmamalaki niya ang kanyang anak because He is full of authority. Parang gano'n lang din sa atin, na pinagmamalaki natin ang ating anak because nakatapos and then nakatulong at naging dahilan kung bakit umasenso tayo. So si Jesus Christ gano'n. So God the Father, Jesus Christ being the exact representation of His being, ay hindi na mababago na once and for all ay namatay siya para sa atin. So yun yung hindi ko ma-put into words mga kasembreros kung gaano kahalaga yung pagkamatay ni Jesus Christ, because kung wala yung pagkamatay niya at hindi siya nag-offer ng kanyang sariling buhay, wala na pong taong nag-exist sa earth na ito mga kaso, sa mundong ito. So kung kaya dito mga kasembreros ay nire-remind tayo na let's embrace, let's ponder, let's praise God mga kasembreros, let's glorify God because He is the one who holds the universe by the word of His power, by the power of His word mga kasembreros, and also yung kanyang pag-ibig sa atin na talagang tunay at dakila mga kasembreros. Walang katapusan at walang kapantay ang pag-ibig
ng Diyos sa atin because He sent His only begotten Son. And Jesus Christ Himself willingly volunteered, mga kasambreros, para tayo po ay mapawalang sala, mga kasama, sa harapan ng Diyos Ama. Grabe, no? Grabing power, mga kasambreros, ng ating Panginoon. Alright, salamat po sa ating Word of God, ha? Naman po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pagdakila sa ating Panginoon na may hawak ng sansinukob at ng universe. In Jesus' mighty and powerful name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga stars, and paalam po. I love you.